Mapagpalang araw po dito po tayo ngayon sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Dito po sa garden ni Tatay Ogos. Kung tawagin ito ay Paradise Site. Every Saturday na nga pong ganitong oras, tama-tama 4 o'clock na, nagsasagawa po kami ng Garden Bible Study dito sa lugar ni Tatay Ogos. Ito po, kasama kanyang pamilya. Pero bago tayo magsisimula, kami po yung mahawit muna. Ay ang awitin namin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway bawalan hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Buti ang Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos sa aming nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa, samahan po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ng puso at isip ng bawat isa. Gayon din ang mga nanonood ng video ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tatay Ogos, Efeso chapter 5. Mula po sa 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Mahaba ito, Tatay Ogos. Bingo. So, bali. 4 tapos na yun. Efeso 5:21 Isang talata lang yan. hanggang 23. Sabi niya, ulit-ulit talata na yan. Pag natapos yan, tapos na. Ay, si Brother Marlon, ano? Joke lang. Patungkol po ito sa mag-asawa. Kasi nung nakaraan po, linggo, pinagdiriwang po nila yung araw ng mga nanay. Opo. Mother's Day. Bukas, ipagdiriwang naman yung araw ng mga tatay. Tuwing kailan ba yan ganyan? Abang buhay na yan. Hindi ibig sabihin tuwing kailan? May ano ba yan? May pecha ba yan? May... Oo, ito, patuwing buwan ng June, ang selebrasyon. Parang ang bilis naman ng ano, tas kailan lang, Mother's Day. Yung nakaraan Kaya, Mother's Day. ang paksa natin ay sa mag-asawa. Bukas pa. Ano po, kung ano ba yung sinasabi ng kasulatan patungkol sa mga mag-asawa. Alam niyo po, maganda ito. May mga batas talaga na kinahuhukulan sa mag-asawang babae at asawang lalaki. Ano po, yan. Efeso chapter 5, 21 hanggang 33. Mababa, pero ganun talaga, nag-aharap po tayo. Pasako kayo sa isa-isa bilang tanda ang iyong paggalang kay Kristo. Mga babae,
pasakop kayo sa sariling inyong asawa tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia sa kanyang katawan at siya ay ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin niyo ang iyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Naandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang naalay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay may harap niya ang kanyang sarili na sa kanyang kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man ang banal na walang anuman kapintasan. Ngayon din naman, dapat mahalin ang mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kanyang pinapakain at inalagaan tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga mga bahagi kanyang katawan gaya ng sinasabi sa kasulatan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y dalawa ay magiging isa. Tama na po yun? Sige, tuloy hanggang 33, Ate August. 33, 31 lang nakalista dyan. Sa 32, tuloy mo. Mayroon Hindi po. dito malalim ng hiwaga. Buti hindi mo sa ulo pa na tayo. At Ayun ang nasabi ko na ito tumutukoy Baka sa tumigla. ugnayan ni Kristo sa iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo, mga lalaki. Mahalin nyo ang iyong asawa gaya iyong sarili. Mga babae, igalang nyo ang iyong asawa. Amen. So maliwanag po. Ang iglesia ay mananampalataya. Tandaan niyo po. Lalaki at babaeng mananampalataya. Yan ang iglesia. At ang katawan ng iglesia ay ang ulo ng iglesia ay walang iba kundi si Jesus. Tayo pong mga mananampalataya, tayo po yung katawan. Ngayon, sa mag-asawa po ang sabi ng Biblia ni Apostol Pablo, yung lalaki, mamahalin mo ang iyong asawa. Mahalin mo ang iyong asawa. Hindi ba kapag ikinakasal kayo, di ba yung kung sino man yung nagkakasal sa inyo, judge man o pari man, ang ano sabi nila, lalaki, alikan mo ang iyong asawa. Sa harap ng publiko, kaya pinapalik ng yung lalaki, yung asawa niya, tanda ng kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Ha? Ngayon, pagdating sa buhay dito sa ibabaw ng mundo, Wala pang malamig. dapat ang lalaki mahalin ang kanyang asawa. Pag sinabing mamahalin mo ang asawa mo,
Hindi mo sasaktan ang iyong asawa, kaibigan. Yung pagmamahal ay kalakip yung pagtitiis dyan. Magsasama kayo sa hirap at ginawa. Ang nangyayari po kasi, pagdating po sa ginawa, masaya sila. Pagdating po sa hirap, magkaiba na sila. Hindi po ganon. Ano din na tubig ni Kaya ang sinasabi, magsama kayo sa hirap at ginawa. Bilang mag-asawa, talagang meron pong kahirapan, may kaginawa ng mag-asawa. Ano pa kalaman niya? Kaya mamahalin nyo po ang isa't isa. Respeto po yun, respeto. Ano na siya? At ganon din sa babae, ang sabi niya, Yan ay nag-ano. lubos kayo magpasakop Huwag niya na ano nag-ano na yan. sa lalaki. Oo nga. Kumbaga sa tahanan, ang lalaki head of the family. Pinamigay, wala. At yung lalaki, yung babae naman, aligi ng tahanan. Hindi po pwede maging yung babae ay siya maging head of the family. Unless, alimbawa, nabiyuda na siya, natural. Hindi lang siya head of the family, at the same time, maligi na siya ng tahanan. Pag nabiyuda na siya. Ganon din po pag nabiyuda yung lalaki. Head of the family, then siya pa rin ang aligi ng kanyang tahanan. Pero ang batas dito, ang sabi niya, mahalin nyo ang isa't isa. Ano yan? Respeto po sa isa't isa. Pag sinabing mahalin mo, huwag mong sasaktan ang asawa mo. Physical man o emotional. Huwag nyo pong gagawin yan. Kasi maraming nangyayari po ngayon sa ating panahon, nag-iiwalay yung mag-asawa sa iba't ibang dahilan. Halimbawa, sa kahirapan ng buhay, merong babae na iniwalay yung lalaki kasi yung lalaki parang nagmimisto lang, inutil na. Wala na siyang naiyambag ng kabuhayan ng pamilya. Ganon din po sa babae, sa lalaki. Kumbaga parehas lang eh. May mga lalaki naman, siya na lang ang trabaho ng trabaho na nakikita niya kung minsan ang asawa niya nagsusugal naman. O meron naman lalaki, nagkikipag-inuman naman. O may lalaki na pag bago sweldo, doon muna sa barkada. Pag uwi, wala nang dala. Maraming rason bakit nagkakaiwalan yung mag-asawa. Nawawala po yung salitang love. Yung pag-ibig. Kaya kung minsan po, sa biro-biro ng mag-asawa, ito, walang ano ito walang mali siya. Kapag yung lalaki po naglalambing sa babae, ang sasabihin ng babae, money down muna. O nangyayari po sa realidad dyan. No money, no honey. Mahirap, di po ba? Nangyayari po yan sa reality. Pero kung mahal nyo po ang Diyos, kung ang Diyos ang gagawin nyong sentro ng inyong buhay, hindi po kayo mamumroblema. Kasi, mamahalin mo ang asawa mo, mamahalin ka niya. Ibig sabihin, kung ano po yung binigay ng Diyos, pagdamutan ninyo. Pagdamutan ninyo. Kung ano man po yung nasa pag ng pagkain. Hindi po kayo dapat naging materialoso. Yan pang isang dahilan kung minsan yung inggit, nakakita ng kumari niya, maganda yung damit, magandang sasabihin sa asawa niya, ganon. Sometimes yung asawa nakakagawa ng mali. Saka gusto lang mabigyan ng kaligayahan itong asawa niya. Hindi. Dapat po sa ating bilang mga tao, lalo na kung mag-asawa, ako lagi ko po pinapayo ganito lang kasimple. Halimbawa, nag-aral ka at natapos ka at the age of, sabihin mo na, nag-graduate ka ng, kasi high school, mag-graduate ka, 16 anyos ka eh. Pagkatapos magkukuleyo ka 5 taon, is 21 years old ka. Kasi ang pinapayo ko, magtrabaho muna kayo, lahat ng kitain ninyo, ibigay ninyo sa inyong magulang. Kasi sila po yung nagtaguyod sa inyo, sa inyong pag-aaral hanggang makatapos kayo, para makabayad din naman kayo ng utang loob
sa inyong magulang. Kaya sa loob ng 5 taon, kung ano man yung sweldo mo, lahat yun ibibigay mo sa magulang mo. Bigay mo sa nanay mo kasi siyang nag-aasikaso sa pamilya. Oh. After that, mag-ipon ka ng pera mo, 5 taon, then tsaka ka mag-aasawa. Hindi kasi pwede ura-urada nag-aasawa ka eh. Oh. Yun ang tamang batas ng Biblia. Bago ka mag-asawa, kailangan nasa maayos ka ng kalagayan. Oh. At least hindi na kayo mag-ahaway. Hindi yung ura-urada, mag-aasawa ka bandang uli, pag wala na makain, ayun na yung sumbatan, yung masasakit na salita, binibitawan na ninyo sa inyong kapwa, sa inyong asawa. Pero nakalagay dito, yung salitang pag-ibig eh. Ang pag-ibig po hindi nananakit. Lalaki, babae, huwag kayong magsakitan, kaibigan. Huwag niyong pabayaan mawala ang pag-ibig ninyo sa isa't isa. Oh. Nung araw po, meron akong nakausap. Sabi ko, alam nyo, yung isang ito, walang bastusan naman ha. Wala ring walang mali siya. Ang importante sa mag-asawa, yung magkakaroon sila ng araw nila. Yung araw nila. Meron akong napayuan ng ganun nung araw, sabi ko, sa loob ng 1 linggo, maglaan kayo ng 1 araw para sa inyong dalawa bilang mag-asawa. Bilang mag-asawa. Natural po yun eh. Kasi mas maganda yon na naglalaan po kayo ng 1 araw sa loob ng 1 linggo para pag dumating po yung araw na yon ay sabik kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi nawawala yung pag-ibig ninyo. Yan. Meron po akong pinayuan na ganyan. Kaya sinasabi ng Biblia, ano nakalagay? Gaya na sinasabi ng kasulatan, dahil dito hihiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Ibig sabihin po, pag nag-asawa na kayo, dapat iiwalay na kayo sa inyong magulang, sa inyong tatay at nanay. Kasi magtatayo na po kayo ng inyong pamilya. Pero nangyayari po, pag mag-asawa na sila, hanggang nagkaroon ng apo, nandun pa rin Nanay. sa tatay at nanay nila. Maraming, Bandang uli, yung tatay nila at nanay nila, o nanay, alagaan mo muna yung apo mo. Tatay, alagaan mo muna yung apo mo. maraming ganyan nangyayari. Oh, hindi makatanggi kasi apo nila eh. Kaya pinapay ko naman dyan, kung ganyan ang ginagawa ninyo sa inyong magulang, sweldoan ninyo inyong magulang. Kasi pag kumuha kayo mag-aalaga ng inyong anak, sigurado sisweldoan ninyo yan. Hindi ko po yung nanay mo, tatay mo, ginawa mo tagapag-alaga ng anak mo. Pagdating na sweldo, wala man lang kayong, uy tay, ito na po yung pera oh. Hindi ganon. Dapat sweldoan ninyo yung inyong mga magulang. Anong tawag dyan? Makasarili ang anak. Kaya ang utos ng Diyos, pag bubuo na kayong pamilya, lilipat na kayo ng tirahan. Hindi na kayo mananatili sa ilalim ng bubong ng tatay at nanay ninyo. Bubukod na kayo. Gagawa na kayo ng inyong pamilya. Gaya na sinasabi ng Biblia. At ikaw naman babae, kailangan lubusan ka magpasako sa iyong asawa. Kasi merong ganito Yung babae, ang sweldo niya 10,000. Meron naman lalaki, ang sweldo niya 2,000 lang. O sino malaki ang sweldo? Yung babae. O ibig sabihin, kapag yung babae malaki sweldo, siya na yung lalaki ng tahanan. Hindi. Ikaw pa rin yung babae. Dapat magpasakop ka ng lubusan sa iyong asawang lalaki. Kahit na malaki yung naidadala mong pera sa loob ng tahanan. Kayong mga anak, may mga tatay na sadyang irresponsable.
Kahit na irresponsible yung tatay ninyo, yan pa rin ang tatay nyo. Yan pa rin ang head of the family. Dapat nyo siyang respetuhin sa kanyang pagiging tatay. Kung wala kayong amor sa inyong tatay dahil sa ugali niya, makasarili siya, okay lang yun. Pero irespeto nyo yung pagiging tatay niya. Eh, yung iba wala nang respeto sa tatay nila, wala nang respeto sa nanay nila. Ano, pinagsasalita ng hindi maganda, chinichismis pa. Yan ang masangit. At nilalagay pa sa social media. Nilalagay sa Facebook, nilalagay sa TikTok, kung saan. Hindi po ganon ang pagmamahal sa magulang. At kayong mga magulang, masakit po pagka nilagay ninyo sa social media ang inyong mga problemang mag-asawa. Milyon-milyon po makakapanood yan, milyon-milyon na makakabasa niyan. Tandaan nyo po yan. Ang nakalagay dyan, lalaki, igalang mo ang iyong asawa. Babae, igalang mo ang iyong asawa. Kung gagalang mo ang iyong asawa, dapat hindi mo sinasabihan o sinasabi sa social media ng asawa mo, batugan. Kahit na batugan siya. O ang asawa mo naman, lagi na lang nando sa bingguhan, tanghalian na, wala pang kain, wala pang pagkain. Huwag niyong ilagay sa social media yan kung yan man ay ugali na nila. Tandaan ang inyong respeto sa isa't isa. Alam niyo po, yung utos dito, ang sumulat si Apostol Pablo na tagubili sa mag-asawa. Ngayon ang tanong, sino si Pablo? Gaya natin tao rin siya. O baka mas maganda lalaki pa kayo sa kanya. Bakit? Eh si Pablo po, bukod sa maliit lang siya, kalbo na, luwa pa ang mata. O. Tapos nagpayo siyang ganito. Paano kung gwapo ka? Aba, ba't ko naman pagiging ganyan? Mas maganda lalaki pa ako dyan. Lingkod ng Diyos po yun. Lahat ng sulat ni Pablo, galing kay Jesus. O, tandaan nyo lahat ng sinulat ni Pablo sa Biblia, galing kay Jesus. Galatia chapter 1. Tatay Ogos. Tingnan po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa Galatia. Anong sinasabi niya? Chapter 1. Ang nakalagay po dito ay sa Galatia 1:11-12. Yun po yung talata. Kaya kahit po ganyan si Pablo sa itsura niya, sa literal pandak na siya, kalbo siya, at luwa yung mata. Pero yung salita niya, galing sa Panginoong Jesucristo. Pinuno po. Oh. 11 at saka 12. Pakibasa nyo na po. Yan, si Tatay Ogos po ang ating tagabasa. Ano po? Ang maganda sa kanya, nagte-take note pa po siya. Purihin ng Panginoon, ano? Yan. Chapter 1, 11 and 12, Tatay Ogos. Ang maging apostol ni Pablo. Asahin po. Mga kapatid, nais ko malaman nyo na ang magandang balita, pinangaral ko, hindi katya ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. At hindi rin tinuro sa akin sinuman tao. Si Jesus Kristo mismo ang naghayag nito sa akin. Amen. O, kanino galing yung aral na dala ni Apostol Pablo? Sa ating Panginoong Jesucristo. Eh, yung aral naman ni Kristo, kanino naman galing? Kung gano'n. Kailangan, meron din tayong pagbabatayan sa Biblia. Sa 1:12, 49 at 50. Yan. Tingnan natin ang salita ng ating Panginoong Yesus kung kanino galing yung kanyang aral na ibinigay kay Pablo. Sige, pagbasa na po. 12:49.
sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko labang. Ang Ama na nagtugo sa akin na siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at pahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay buhay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pinasasabi sa Ama na siya kong pinapahayag. Amen. So maliwanag po. Yung turo ng Panginoong Yesus galing po sa Diyos. Yung turo ni Pablo galing po kay Yesus. Kaya kung susundin po natin si Yesus, mga lalaki at babae mag-asawa, mapapabuti po tayo sa Diyos. Na anong sabi? Yung babae magpasakop sa lalaki ng lubusan. Kaya kahit po kayo yung nakakangat sa buhay, kahit po kayo yung nakakadala ng maganda sa inyong kabuhayan, dapat po mananatili ang katotohanan, nasa ilalim kayo ng kapangyarihan ng inyong asawa. At bilang lalaki naman, kung ikaw nagdadala ng kabuhay sa pamilya, baka naman itong asawa mong babae, happyin mo naman. Huwag po. Ang utos, magmahalan kayo sa isa't isa. Tanda ng ano? Pag-ibig ninyo sa Diyos. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa garden ni Tatay Hugos. Bago tayo manalangin, tayo muna ikakanta. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw ng pag-asa. Pag-ibig ang siyang uklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa'y tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Kapingin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa mundo. Pag-ibig ni Jesus, Ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw, sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na tinuruan mo kami bilang mag-asawa, babae, lalaki, kung anong dapat natin gawin habang kami nagsasama sa hirap man o sa ginawa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito naman tayo uli sa Paradise Site, dito po sa permanent housing o Smoky Mountain kung tawagin, na pangangasiwa ni Tatay Hugos at Nanay Claring, Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. God bless us all. Babayo.